tumatalsik sa pwesto. Magandang gabi. Ako si Cathy San Gabriel. Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo, nasawi. Ako si Mark Castrodes. Maraming bahagi ng bansa lumubog sa tubig ulan na ibinuhos ng habagat. Ako si Ralph Obina. Ekonomiya ng bansa umarangkada. Ako si Sandro Hermoso. Framework agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF nilagdaan. Ako naman si Robert Tan. Bilyong-bilyong halaga naglaho dahil sa pyramiding scam. Ako naman si Kirby Cristobal. Commission on Elections handa ng aba para sa pambansang 2013 midterm elections. Ako naman si Audrey Goriseta. US President Barack Obama muling nahalal. Ako si Angelica Movino. Ikalawang Pilipinong santo idineklara si Isabela Rangdu. Ako naman po si Princess Sabina Sina. Yan ang mga naglalakihang balita sa taong 2012 at ang nagsama-samang mga tagapagbalita ng telebisyon ng bayan para sa PTV News Center here and PTV News Center Year-Ender. Maayos, malinis at epektibong pamamahala ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay sinalamin ng pusigidong paghahain ng reklamo at paglilitis kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Going after the big fish, wika nga, para papanagutin sa mga anomalyang matagal nang naging batik sa imahe ng pamahalaan. Nang ihain sa pagboto ang pag-aalis o pagpapanatili sa pwesto na naig ang pag-aalis sa kanya ng kapangyarihan bilang punong mahistrado, si Bianca Pedan para sa ulat. Ako si Renato C. Corona. Nagtiraga sa katungkulan bilang Nagtiraga sa katungkulan bilang Chief Justice of the Supreme Court. Isang kalahating taon matapos maitalaga ni Pangulong Gloria Arroyo bilang punong maestrado ng Korte Suprema, gumulong ang kasaysayang impeachment trial para kay Chief Justice Renato Corona. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maisalang sa ganitong proseso ang isang punong maestrado. Ika-12 ng Disyembre taong 2011. 188 kongresista ng mababang kapulungan ang lumagda sa 8 articles of impeachment laban kay Corona. Kinabukasan, ika-13 ng Disyembre 2011, agad na iakyat sa Senado ang articles of impeachment. Ika-16 ng Enero 2012, personal na nagtungo si Chief Justice Renato Corona sa Senado upang saksihan ang unang araw ng paglilitis laban sa kanya. Ilahad ng prosekusyon ng umano'y betrayal of public trust, culpable violation of the law at graft and corruption ni Corona. Sa loob ng 5 linggo, tinalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 2 na may kaugnayan sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng punong maestrado. Dito naglabasan ng umano'y mga ill-gotten wealth at mga dollar accounts ni Chief Justice Corona na hindi deklarado sa kanyang SALN. Matapos nito'y tinalakay ang Article 3 kaugnay ng pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP dahil sa umano'y pang-iimpluwensya ni Chief Justice Corona. Sumunod ang Article 7 na tumalakay sa paborableng desisyon ng Korte Suprema kay dating Pangulong Gloria Arroyo at asawang si Mike Arroyo kung saan nagbaba ng temporary restraining order ang Korte laban sa kautusan ng Department of Justice na pigilang makalabas ng bansa ang mga ito. Ika-25 araw ng pagdinig, Pebrero 28, inilaglag na ng prosekusyon ang pagpipresenta ng Articles 1, 4, 5, 6 at 8 sa paniniwalang sapat na inihaing ebidensya sa impeachment court. Mayo 22, sumarap na sa impeachment court ang akusadong si Chief Justice Renato Corona bilang pangunahing testigo ng depensa.
Dito niya pinabulaanan ang lahat ng akusasyon kasabay ng pagbanat sa umano'y pagtutulungan ng mga ehensya ng gobyerno upang siya'y patalsikin sa pwesto. Matapos magtalumpati ay agad umalis ng Senate Session Hall si Corona, bagay na ikinadismaya ng mga senator judges. At matapos ang 43 araw ng paglilitis, dumating ang araw ng paghatol. Mayo 29 sa botong 20 versus 3, napatunayang nagkasala si Chief Justice Renato Corona sa mga reklamo laban sa kanya at opisyal na inaalis bilang punong hukom ng Korte Suprema. Now therefore, be it adjudged, that Renato C. Corona be, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered. Ang Corona trial ang isa sa mga sinundang pangyayari ngayong 2012 kung saan nasubok ang tatag ng mga Pilipino sa paglaban sa katiwalian at sa tapat na pamamahala sa gobyerno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad. Nang bumaba sa pwesto si Corona, napili si Maria Lourdes Sereno bilang kanyang kapalit sa isang prosesong naaayon sa batas. Narito ang report ni Joseph Parafina. Marami ang pumuri sa pagdadalaga ni Pangulong Aquino kay Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice ng Korte Suprema noong Agosto 24 ng 2012. Si Sereno ay ka-24 na punong maestrado ng kataas-taasang hukuman, kapalit ng na-impeach na si dating Chief Justice Renato Corona. Siya ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Aquino sa Korte Suprema at ang kauna-unahang babaeng punong maestrado matapos siyang may talagang Associate Justice ng Korte Suprema noong Agosto 16 ng 2010. Dahil siya ay 52 years old lang nang may talagang Chief Justice, may 18 taon pa ito manunungkulan bilang punong maestrado ng Korte Suprema kung siya magretiro sa edad na 70. Tiwala ang Pangulo na isusulong ni Chief Justice Sereno ang kinakailangang reforma sa hudikatura upang makabawi at maibalik ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng katarungan sa bansa. Umaasa akong titimbangin mo ang iyong hatol at pasya upang manumbalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa institusyong iyong pamumunuan. Ang atas sa iyo ng taong bayan, pairalin ang patas na sistema ng pangkatarungan. Wala dapat itong kilingan, mayaman man o mahirap, karaniwang Pilipino man o nasa kapangyarihan. Maging ang Integrated Bar of the Philippines ay pumabor sa pagkakatalaga kay Sereno dahil malaki ang tiwala nito na magpapatupad ng mga reforma sa hudikatura. That the sovereign Filipino people, under the express terms of the Constitution, implores the aid of Almighty God in order that we can build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, secure to ourselves and to our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and the regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Suportado rin ang mga senador tulad ni Senators Miriam Defensor Santiago, Franklin Drilon, Francis Pangilinan at Alan Peter Cayetano ang appointment ni Sereno bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Kung may pumuri, mayroon din namang nasorpresa. Ayon sa kanila, may mas senior pa kay Sereno, tulad ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ilang ulit na ring na-bypass. Subalit nanindigan ng palasyo sa kakayahan ni Sereno na isulong ang mahalagang mga reforma sa sangay ng hudikatura. Matatandaan nung panayam sa kanya ng Judicial and Bar Council sa mga kandidato sa pagka-Chief Justice, sinabi ni Sereno na palalakasin panlalo niya ang kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon. Pero isa sa tumatak na pahayag ni Sereno noon sa kanyang panayam ay ang usapin sa Hacienda Luisita. Kabilang si Sereno sa mga maestrado ng Korte Suprema na tumutol sa 1989 valuation ng lupain na nagkakalaga ng 40,000 pesos kada hektarya. Ayon kay Sereno, na anuman ang kanyang saloobin para sa mga magsasaka, wala siya sa posisyon para maisaayos ang historic injustice kaugnay ng kontrobersyal na lupain sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program.
Nanawagan ng CBCP sa lahat na bigyan ng suporta at ipagdasal ang magiging liderato ni Sereno upang magabayan ito sa kanyang mga magiging desisyon. Si Sereno ang pinakabatang appointee sa Supreme Court mula kay Cesar Bengson noong pang 1945 at ika-13 babaeng nahirang sa Korte Suprema. Si Sereno ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics sa Ateneo de Manila University at kumuha ng Bachelor of Law sa University of the Philippines College of Law, kung saan may nagtapos siyang class valedictorian noong 1984. Nakuha niya ang pang-14 na pwesto sa bar exams ng nasabi ring taon. Nagtapos din siya ng Master of Laws mula sa University of Michigan Law School. Ilang pang pagkilala ang tinanggap nito ay bilang isa sa Outstanding Women in the Nation Service noong 1998. Nagsilbi siya bilang Commissioner at Chairperson ng Steering Committee ng Preparatory Commission on the Constitutional Reform noong 1999. Tumatayong Executive Director ng Asian Institute of Management Policy Center, na talagang legal counselor ng World Trade Organization's affiliate body. Secretariat sa Geneva, naging Deputy Commissioner ng Commission on Human Rights at nagsilbing dating abogado ng Philippine International Air Terminals Company Inc. o PIATCO sa arbitration case sa International Chamber of Commerce ICC sa Singapore. Ilan naman sa parangal at tinanggap ni Sereno ay ang pagiging bahagi na ng the Outstanding Women and the Nation Service for Law. I think that inevitably this dialogue among members of the judiciary will lead to significant changes in governance practices within the judiciary. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. Ang mga surveys ay ginagamit bilang gabay sa pamamahala sa loob ng isang taon at sa pangkalahatan. Ang mga surveys na may kinalaman sa kakayanang ang gobyerno ay pumabor kay Pangulong Aquino. Nagkaroon man ng panakanakang pagbaba, ito ay naging pansamantala lamang. Si Rocky Ignacio para sa ulat na ito. Kayo ang boss ko. Nakuha ni Pangulo Aquino ang pinakamataas na satisfaction rating ngayong taon simula na maupo sa pwesto noong Hunyo ng 2010. Sa survey na ginawa ng Social Weather Station o SWS noong August 24 hanggang 27, nagtala ang Pangulo ng positive 67 net satisfaction o katumbas ng very good ratings. Umakyat sa positive 25 mula sa pinakamababang net satisfaction ratings na nakuha noong Mayo sa positive 42. Pinakamataas na nakuha ng Pangulo mula sa May SWS survey ang National Capital Region sa 73% mula sa dating 43%, gayon din sa Balance Luzon na 78% mula sa 64%. Pinakamalaking pag-angat ay sa bahagi ng Visayas na umabot sa 83% mula sa dating 61%. Nakapaloob sa panahon ng survey ang ang Administrasyong Aquino sa malawakang pagbaha sa Luzon dulot ng walang tigil na pag-ulan. Ang search and retrieval operations sa grupo ng namayapang DILG Secretary Jesse Robredo at ang pagpapatalsik kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Halos hindi nagkalayo ang resulta ng satisfaction rating si Pangulong Aquino sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Sa pag-aaral ng SWS, si Pangulong Aquino ang ikatlong Pangulo ng Pilipinas na nakakuha ng pinakamataas na satisfaction rating simula taong 1986. Ang ina ng Pangulo na si dating Pangulong Corazon Aquino ang may hawak ng all-time high net satisfaction ratings na umabot sa positive 72 noong October 1986 na sinundan ni dating Pangulong Fidel Ramos habang kapwa nakapwesto sa pangatlo ang Pangulo at dating Pangulong Joseph Estrada. Ang mataas sa kumpiyansa ng Pangulo ay malayo sa pinakamataas na SWS net satisfaction rating ni dating Pangulong Gloria Arroyo na umabot lamang sa plus 30. Itinuring kasing malaking tagumpay sa taong ito ang Office of the President na nakuha ang malaking kumpiyansa sa positive 81 o ang ng excellent. Pinakamalaking bahagi ng pananatiling mataas ang tiwala ng mga Pilipino sa liderato ni Pangulong Aquino ay ang maikting na kampanya kontra korupsyon. Ipinakita kasi sa survey na 7 sa 10 negosyante naniniwala na nababawasan na ang katiwalian kumpara sa nakaraang administrasyon. Sa mata kasi ng business community, kakambal ng good governance ang magandang ekonomiya.
Nagresulta naman ang magandang public performance at satisfaction ratings ng Pangulo ang pagbaho ng imahe ng Pilipinas sa pananaw ng international business community. Nagpatuloy rin ang pagbuti ng fiscal situation ng bansa na nagresulta rin ng pagtaas pa ng investment confidence sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Itinuring ng Malacanang na ang magandang survey ng Pangulo ay sumasalamin sa uri ng pamunuan ng Administrasyong Aquino kung saan umiiral ang transparency at accountability upang ibalik ang tiwala ng publiko sa integridad ng mga government institutions. Para sa year-end 2012, Rocky Ignacio. Abangan ang mga kaso laban sa dating Pangulong Gloria Arroyo at ang pagkasawi sa isang sakuna ni Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo sa pagbabalik ng PTV News Center Year-End. Nagpapatuloy ang PTV Year-Ender Governance ang paglilinis sa hanay ng mga tagapamahala ng bansa sa taong ito. Bagamat isa ng kongresista na harap si Gloria Arroyo sa mga kasong umano'y naganap noong siya ay Pangulo pa, nasubaybayan ng publiko ang proseso ng paghahain ng kaso laban sa kanya, ang mga pagdinig, ang pag-aresto sa kanya at ang kanyang pagkakasakit. Narito ang report ni Freddy Abando. March 2, 2012, nagpetisyon ang mga abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa sala ni Pasay Regional Trial Court Judge Jesus Mupas na mag-bail para sa kanyang kalayaan. Ang dating Pangulo ay halal na mambabatas ng Pampanga. Noong 2011, buwan ng Nobyembre, sinampahan ng Joint Comelec DOJ Task Force si Ginang Arroyo ng kasong electoral sabotage. Kaso si Andal Ampatuan, dating gobernador ng Maguindanao at ilang opisyal ng Comelec. Nag-issue ng warrant of arrest para kay Arroyo, kaya napigilan ang pag-alis niya para sa isang medical check-up sa Amerika, kaugnay sa karamdaman niya sa spinal column. Mula November 18 hanggang November 30, hospital arrest ang dating Pangulo sa St. Luke Medical Center. December 6 na-transfer siya sa Veterans Hospital sa Quezon City. Pinilit ng Comelec na malipat si Ginang Arroyo sa isang regular detention center pero binasura ang petisyon. Batay sa resulta ng bail hearings na inabot ng halos 3 buwan, ilan sa mga witness ng Comelec ay nagkulang sila sa pagbibigay ng ebidensya na magdidiin sa dating Pangulo. 2 witness ay di humarap sa husgado. Sa pagharap ng kanilang witness, pabor kay Arroyo, diniin ni Unas, ang star witness ng Comelec, na siya ang mastermind sa pandaraya sa Maguindanao. Inutusan raw ng dating Pangulo na 12-0 ang resulta ng eleksyon pabor sa mga kandidato sa Senado ng administrasyon. Pero di kumbinsido ang korte na ang mga ebidensya laban kay Ginang Arroyo ay sapat para hindi siya makalaya. Kaya nung July 25 ang petisyon ng dating Pangulo ay pinagbigyan ng korte. Sa 1 milyong pisong bail, pansamantalang nakalaya si Ginang Arroyo. Di nagtagal ang paglayad ng mambabatas. October 4, nag-issue ng arrest order ang Sandigan Bayan para sa dating Pangulo sa maanumalyang paggamit ng 366 million pesos na pondo ng PCSO. Batay sa complaint ng Ombudsman, mula January 2008 hanggang June 10, si Arroyo at ilang opisyal ng PCSO ay binulsa raw ang pondo para sa intelligence fund ng PCSO. Sila raw ang nakinabang sa diversion ng pondo.
sina Sergio Valencia, dating chairman ng PCSO, General Manager Rosario Uriarte, 4 na miyembro ng board at mga opisyal mula sa Budget Department ng PCSO at auditor ng Commission on Audit. Dala ng sakit ng dating Pangulo, under hospital arrest pa rin siya at binalik sa Veterans Medical Center sa Quezon City. Para sa People's Television Network, ito po si Freddy Abando. Isang malaking dagok sa good governance ang wala sa panahong pagpanaw ni Local Government Secretary Jesse Robredo. Nang matuklasan ng karamihan ang tahimik ngunit epektibong pamamahala ni Robredo. Sa dako huli nagsilbing modelo at inspirasyon ng kalihim sa kanyang mga naiwan. Marami rin ang naniniwalang mahirap punuan ang bakanting pwestong iniwan ni Robredo nang siya ay mamayapa. Ang kabuang ulat mula kay Out. Agosto 18 ng hapon, araw ng Sabado. Pumutok ang balita hinggil sa umunoy pagbagsak ng sinasakyang Cessna plane ni dating DILG Secretary Jesse Robredo sa karagatan ng Masbate kasama ang 3 pang lula ng eroplano. Kasama ni Robredo ang isa niyang aide-camp na si Senior Inspector June Abrasado at 2 pang piloto na sina Captain Jessup Bainting at ang Nepalese flight student na si Sich Shand. Galing ng Cebu patungo sanang Naga City ang grupo ng dating kalihim upang dalawa ng isang school activity ng kanyang bunsong anak. Tanging si Abrasado lamang ang nasaklolohan ng isang dumaraang mangingisda. Lumabas sa inisyal na mga ulat na ilang minuto pa lamang nakakaalis si Robredo galing sa Cebu City nang ang eroplano. Sinubukan naman ng piloto na mag-emergency landing sa Masbate City Airport, subalit nag-iba ang takbo nito. Ikinasa ang search and rescue efforts na pinagtulong-tulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pati mga dayuhang divers ay nakinahok na rin upang matagpuan ang kalihim at 2 pilotong kasama nito. Agosto 21 o eksaktong 3 araw ang lumipas makaraan ng plane crash, natagpuan ang fuselage ng aeroplanong sinakyan ng kalihim alas 7:45 ng umaga ng araw na yaon. May indikasyon na may lamang katawan ang fuselage at bandang alas 8:15 ng umaga ay nakumpirmang ito ay kay Secretary Robredo. Inihanda ang chapel sa Archbishop's Palace sa Naga City kung saan inilagak ang 11 na mayapang kalihim. Binuksan ito sa publiko ng Martes, Agosto 22 at dinala sa Palasyo ng Malacanang noong Agosto 24 kung saan binigyan ng state honors si Robredo. Ibinalik ang 11 kalihim sa Naga City umaga ng Agosto 26, Linggo, at dinala sa saan muling nagkaroon ng public viewing si Pangulong Benigno Simeon Aquino III, ang siyang personal na nag-uwi ng labi ni Robredo sa kanyang pamilya sa Naga. Pangarap ng yumaong kalihim ang isang pamahalaang malinis sa katiwalian. Nais nitong maibalik ang tiwala ng mga Pinoy sa mga lokal na pamahalaan, kaya hinikayat niya ang mga local leaders na isulong ang transparency at accountability sa gobyerno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Sa pagyaon ni DILG Secretary Jesse Robredo, kinakailangan ng paghirang sa opisyal na inaasang magiging karapat-dapat sa kanyang pwesto. Siya ay ang matalik na kaibigan ni Robredo, si Transportation and Communication Secretary Mar Rojas. Kinakailangan rin mapalitan si Rojas sa kanyang iiwanang pwesto. Sa loob ng nakalipas na taon, nasaksihan natin ang pagpapalit ng liderato sa ilang ahensya ng pamahalaan. Si Elena Luna nag-uulat. Kalagitnaan ng taong 2012, umugong ang balita ng balasahan sa gabinete ng Administrasyong Aquino.
Ngunit bago pa man ito tunay na nangyari, nalagasan ng official family ng Pangulo sa pagpanaw ni DILG Secretary Jesse Robredo. Ang ipinalit ng Pangulo mula pa rin sa gabinete, si DOTC Secretary Mar Rojas. Sa kanya ako nagtiwala, ano man ang mangyari, alam kong itutuloy ni Mar ang mga ipinaglalaban natin. At oras na hingin natin sumabak siya sa anumang gera, hindi na tayo bibiguin. Kung maalala ninyo, hiningi rin natin noong 2011 ang kanyang agarang pagresponde sa DOTC at hindi siya nagatubiling paunlakan tayo. Mas besaman siya sa pinansyal na sektor sa pagpapakitang gilas niya sa DOTC. Maasahan po na gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang bigyang respeto ang legasiya ni Sec Jesse. Magiging gabay ko ang kanyang alaala habang tinutupad ko ang mga tungkulin bilang kalihim ng DILG. Papubungahin ko ang kanyang mga itinanim. Kasama na dyan ang pagbabalik niya ng respeto at dignidad sa mga ordinaryong mamamayan at sa buong sambayanan. Transparency, accountability, yung people empowerment, yung pagsasali ng pangkaraniwang tao sa mga desisyon ng pamalaang panlokal at pati na rin pamalaang nasyonal ang mga hallmarks ng liderato ni Sec Jesse. At lahat ito ipapatuloy po natin. Naging bagong miyembro ng gabinete si Cavite Representative Jose Emilio Abaya para hawakan ang DOTC. I look forward to working with the current DOTC teams that have undertaken the planning, building, and implementation projects that revitalize our airport, ports, and other infrastructure, the roads and systems that are the strategic underpinning of our economic progress and expansion. Continuity is a key component in achieving the reforms and change we want to accomplish. Iniwan ni Rojas sa mga orihinal na opisyal ng DOTC para tulungan si Abaya. Binigyan naman ni Pangulong Aquino ng kalayaan si Rojas na magdala ng sariling mga staff sa DILG. Bago pa man ito gawin ni Rojas, nagbitiw sa pwesto si DILG Undersecretary Rico Puno. Lumika ng ingay ang haka-haka na aalis na si Julia Abad bilang Chief ng Presidential Management Staff para palitan ni Energy Secretary Jose Rene Almendras. Ngunit iba ang nangyari. Binuhay ng Pangulo ang posisyong Secretary to the Cabinet na ginamit din noon sa administrasyon ng kanyang inang si dating Pangulong Corazon Aquino. Sa bisa ng Executive Order No. 99, inilatag ang pangunahing tungkulin ni Almendras. Ito ay ang tukuyin ng mga prioridad ng administrasyon at ilatag ang mga target batay sa Philippine Development Plan mula taong 2007 hanggang 2016. Para punuan ang binakanting pwesto ni Almendras sa Department of Energy, naging bahagi ng official family si Leyte Governor Jericho Petilla. Hindi lamang sa gabinete nagkaroon ng bagong muka. Ang dating gobernador ng Isabela na si Grace Padaca, itinalaga ng Pangulo bilang bagong commissioner ng COMELEC. Nitong Disyembre, itinalaga ng Pangulo kapalit ni Government Peace Panel Chief Negotiator Marvic Leonen ang miyembro rin ng panel na si UP Professor Miriam Coronel Ferrer. Sa MTRCB naman, inatasan ng Pangulo si Attorney Toto Villarreal para pamunuan ang ahensya. Pinalitan ni Villarreal si Grace Polia Manzares na tatakbo bilang senador sa 2013 elections. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Taon-taon inaabangan ng taong bayan ang State of the Nation Address ng Pangulo ng Pilipinas. Ang SONA ay ulat sa bayan at kinapapalooban ng mga nagawa ng administrasyon sa loob ng isang taon at ng mga plano nito na 12 buwan. Nagbabalik si Elena Luna. Ito ang naging tema ng pangatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Aquino sa muli niyang pagre-report sa taong bayan na tinawag niyang boss. Ito po ang aking natutunan sa 25 buwan ng pagkapinuno. Wala pong imposible. Walang imposible. Walang imposible dahil kung nakikita ng taong bayan na sila ang tanging boss ng kanilang pamahalaan, bubuhatin kanila. Gagabayan kanila, sila mismo ang mamumuno tungo sa makabuluhang pagbabago.
Mahigit 100 beses pinalakpakan ang SONA ng Pangulo. Ang pinakamalakas ay noong banggitin niya ang Reproductive Health Bill. Umani naman ang halakakan ng bansag niya sa officer in charge ng ARMM. Governor Mujib Bataman, ang masasabi natin, talaga namang isa ka ng certified Ghostbuster. Sa SONA rin ngayong taon nanindigan ng Pangulo, hindi niya papayagan ang forgive and forget. Forgive and forget na lang ba para sa mga naulila ng 57 biktima ng massacre sa Maguindanao? Maibabalik ba sila ng forgive and forget? Forgive and forget ang lahat ng atraso na mga naglubog sa atin sa bulok na estado. Forgive and forget para maibalik ang lumang status quo, ang tugon ko. Ang magpatawad, maaari. Ang makalimot, hindi. Kung ang nakasala, kung ang nagkasala ay hindi man, gagarantihan mo ang pagpapahirap muli sa sambayanan. Kumpara kay GMA, walang binitbit na special guest ang Pangulo sa kanyang SONA. Pero gumamit siya ng visual aids para ipakita ang mga numerong magpapatunay ng mga reformang naipatupad ng kanyang administrasyon. Sa huling bahagi ng SONA, hindi niya kinalimutang pasalamatan ang mga pinagsisilbihan niyang boss. Nililid ko po, posible ang dating imposible. Humaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko SONA ito. Kayo ang gumawa nito. SONA ito ng sambayanang Pilipino. Inabot ng 1.5 oras ang ulat sa bayan ni Pangulong Aquino. Ito na ang pinakamahaba niyang SONA. Para sa telebisyon ng bayan, Elena Luna. Abangan ang mga kalamidad at bagyong tumama sa bansa at ang paglulunsad ng Project NOAA sa pagbabalik ng PD Year-End. Nagpapatuloy ang PTV Year-End Report. Ang sama ng panahon sa bansa ay bahagi na ng buhay Pilipino. Maraming ulit nang naituturing na ang kalamidad o ang isang bagyong pumapasok sa Philippine Area. Kaakibat ng labis na pagbuhos ng ulan, ang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang malalakas na hangin naman ang pumipinsala sa infrastruktura. Ano-ano ang tumamang bagyo sa bansa ngayong 2012? At ano pa ang sa tinaguriang kalamidad? Narito ang report ni April Enario. Nagsimula ang bagyo ngayong taon noong May 31 sa may silangan ng Borongan, Eastern Samar na si Typhoon Ambo. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bagamat hindi ito naglandfall, nagtala ito ng 3 patay, 7 sugatan, 5 nawawala at 33 na i-rescue bago ito lumabas ng ating PAR noong June 5. Sinundan na ito ng 16 pambagyo, ang pinakamalakas na bagyong Pablo at ang pinakahuli na si bagyong Kita. Sa mga bagyong ito, 2 ang nagtagal sa loob ng ating area of responsibility. So yung pinakamatagal na nag-stay dito sa ating Philippine Area of Responsibility na bagyo ay itong Lawin tsaka si Nina. Parehas silang typhoon category
at halos parehas din sila ng kanilang pinagmulan at kanilang tinahak dito pa rin sa East Philippine Sea. At nagtagal nga ito ng halos 9 na araw. Si Typhoon Lawin ay pumasok ng ating PAR noong September 20 sa northeast ng Itbayat, Batanes at nanalasa sa silangang karagatan ng bansa hanggang sa lumabas ito matapos ng 9 na araw. Nagtala ito ng 3 nasawi habang wala namang nai-report na casualty sa 9 na araw rin pananalasa ni Typhoon Nina sa silangang karagatan ng bansa. Sa usapin naman ng mga bagyong tumama sa ating kalupaan, naturang bagyo na ituturing na most destructive tropical cyclones ngayon 2012. Top 3 natin na makukonsider natin na destructive tropical cyclone dito ngayong 2012. Ito yung bagyong Helen. Unang-una si bagyong Helen dahil nga itinawid tropical storm, although tropical storm to, tumawid ito ng kalupaan dito sa Northern Luzon. Pangalawa, itong si bagyong Ophel, no? Bali, galing tayo sa mas mababa no, in terms of damage. No? Itong Ophel naman is tinawid niya nga itong Surigao hanggang dito sa Visayas at nag-exit nga ito dito sa bandang Mindoro dahil nga nag-landfall ito at maraming naapekto ang islands dito sa Visayas and Mindanao. Pinaka-destructive na nagkaroon nga ng maraming damage o naidulot na damage. Ito yung bagyong Pablo. At yun nga, tinawid naman ito dito sa Mindanao, malaking bahagi nga ng Mindanao at nag-exit naman ito dito sa may Palawan. Dahil nga kinukonsidera bilang most destructive tropical cyclones ng taon ang mga nabanggit, narito ang mga datos na nakalap mula sa NDRRMC. Sa pagkalupaan ng Isabela nitong si Bagyong Helen, nagtala ito ng casualties na 10 patay at mahigit 100 milyong pisong cost of damages sa Regions 1 at 3. Si Bagyong Ophel ay naglandfall naman sa southwestern part ng Masbate at Sibuyan Island, kung saan 27 ang nasawi at umabot sa halagang 55 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Regions 4 at 5. At itong hiling bagyo ngang si Pablo ay tumama naman sa kalupaan ng Baganga, Davao Oriental. Hindi lumabas ng area of responsibility ng bansa ngunit nagpatuloy namang humina hanggang sa ito'y malusaw. Umabot na sa mahigit 1,000 katao ang naitalang patay at mahigit 500 pa ang nawawala ayon sa NDRRMC. Pumatak na rin sa mahigit 30 bilyong piso ang halaga ng mga pinsala sa infrastruktura, agrikultura at private properties ang dinulot ni Bagyong Pablo sa bansa. Narito naman ang mga naobserbahan ng pag-asa sa irregularidad sa kilos ng ating panahon. Very rare tayo nga magkaroon ng ganun, lalong-lalo na kapag ito ay umabot na doon sa o yung lakas ni Typhoon Pablo na halos umabot nga ng 185 kilometers per hour at napakababa ng kanyang track. At isa sa mga nakita natin na nag-contribute nga doon sa kanyang tracking is ito yung ano natin, yung mga reach of high pressure area. But that time is very dominant. Isa pa rin nakita natin is yung nagkaroon tayo ng El Nino, no? Near El Nino, no? At although hindi naman talaga full-fledged na El Nino dahil nga by latter nitong mga huling buwan niya ng 2012 is nag-neutralize yung ating Central Pacific nga. Below normal yung frequency ng ating bagyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Nerio. Gamit ang makabagong teknolohiya ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ay naglalayong mapababa ang pinsala sa buhay at ari-arian ng mga Pilipino kapag tinamaan ng sama ng panahon. Pinapaigting din ng proyekto ang daan bayan para sa anumang kalamidad. Ang Project NOAA ay inilunsad sa kalagitnaan ng taong ito. Narito ang report ni April Enario. Beses nang dumaranas ng trahedya ang mga Pilipino
dulot ng malalakas na bagyo sa bansa. Isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan sa impormasyon at kahandaan sa oras na tumama ang kalamidad. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mula taong 2000 hanggang 2011, umabot sa 1.7 billion families ang naapektuhan nito. Pumalo rin sa halos 160 billion pesos ang pinsala sa ari-arian at kabuhayan. Dahil dito, gumawa ng hakbang ang pamahalaan upang maiwasan ang matinding pinsalang dala ng mga kalamidad. Pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang paglulunsad ng Department of Science and Technology ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards noong July 6 sa lungsod ng Marikina. Ayon kay Pangulong Aquino, ang Project NOAA ang magsisilbing arko ng mga Pilipino laban sa delubyo. Layunin nito maghatid ng tama at napapanahong impormasyon sa pamamagitan ng mga modernong kagamitan tulad ng Doppler radars. Sa pamamagitan ng kanilang website na noaa.dost.gov.ph, available na ang impormasyon na may lead time para makapaghanda ang ating mga kababayan sa nagbabadyang mga kalamidad. At ngayon, available na rin ang mobile application ng Project NOAA na inilunsad naman noong October 17. Meron ring Flood Patrol mobile application bilang parte ng flood monitoring at mapping service ng NOAA. Ang mga pagkilos na ito ay ang pagsabay sa gamit ng teknolohiya ng karamihan para sa disaster preparedness at mitigation ng mga Pinoy. Dahil ayon nga sa Pangulo, hindi na totoo na ang buhay ay weather-weather lang. Hindi totoong ang buhay ay weather-weather lang. Nasa kamay natin kung sisikat ang magandang araw ng kinabukasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Nerio. Nagmarka ng husto ang habagat na naglubog ng maraming parte ng bansa. Itinuturing na kakaiba ang dami ng tubig na ibinuhos ng patuloy na pagulan sa loob ng ilang araw at maraming oras noong Agosto. Nagbabalik si April Inerio. Alis lamang ng Area of Responsibility ng bansa ang bagyong Hener noong unang mga araw ng Agosto nang maranasan natin ang hagupit ng habagat. So linawin muna natin yung si Undoy is isang bagyo at itong habagat naman isang synoptic scale din na weather system pero hindi ito bagyo, no? Kung mapapansin natin, wala tayong bagyo dito pero napakalakas ng surge ng ating habagat at ito ngayon nakita natin na very rare na nangyayari sa atin na ang nag-trigger sa kanya o nag-enhance sa kanya is nasa labas na isang bagyo. Ito yung bagyong si Haikui na may international name nga na Haikui. At yun yung nakita natin na masyadong malayo pero napakalakas ng surge ng hanging habagat. Sa loob ng halos isang linggo ay nagdala ito ng tuloy-tuloy na mabibigat na pag-ulan sa northern at central Luzon pati maging sa western section ng southern Luzon. Nagdulot ito ng grabeng pagbaha sa mga probinsya ng Regions 1, 3, 4A at 4B kasama na ang National Capital Region. Ayon sa final report ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bumilang sa halos 1 milyong pamilya o mahigit 4 na milyong katao ang naapektuhan sa 17 provinces na Regions 1, 3, 4A, 4B, Region 6 at NCR. Umabot naman sa 130 ang casualties mula sa hagupit nito, kung saan ang Region 3 ang may pinakamataas na bilang ng mga nasawi kasunod ang NCR. 6 na dams din ang umabot sa critical levels para sa nararapat na pagpapakawala ng tubig bilang parte ng precautionary measures ng mga pangunahing dams sa Luzon. Umapaw rin ang Marikina at Tuliahan River
na nagresulta sa grabe pagbaha sa ilang barangay sa Marikina City at iba pang parte ng Metro Manila. Kung ikukumpara ang hagupit ng habagat na ito sa halos kaparehong matinding pagbaha na idinulot ni Bagyong Ondoy sa Luzon at karatig lugar, ito ang masasabi ng Pag-asa. Itong si Ondoy ay mas mataas pa rin o mas maraming ulan na ibinuhos nung time niya as compared dito sa habagat. Nasa 455 mm 24 hours ang kanyang naitala dito sa Science Garden. At samantala si habagat naman ay mas mababa. Itong si Ondoy naman is compared to dun sa damage na naitala natin o naidulot niya is mas mataas pa rin yung numbers of property and life na natin dito naitala kay Bagyong si Ondoy as compared kay habagat. Sa pagkilos naman ng pamahalaan sa kalamidad na ito, mahigpit ang isinagawang pag-uugnayan ng NDRRMC kasama ng iba pang ahensya at pati mga media para sa agarang aksyon lalo na sa mga lubos na naapektuhan nito. Kaugnay nito, nagsagawa rin ang PTV ng 3-day special coverage na isang bansa nagkakaisa mula sa kasagsagan ng pag-uulan nito hanggang sa paghupa ng naturang kalamidad kung saan todo tutok ang PTV News Team sa mga search, rescue at retrieval operations ng aftermath ng hagupit ng habagat. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Hurricane Sandy ay isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa East Coast ng Estados Unidos. Bagamat maaga pa lamang ay naghahanda na ang mga nasa landas ng daraanan nito, hindi pa rin inasahan ang tindi ng kanyang hagupit sa nasabing lugar. Nagbabalik si April Enerio. Storm, Superstorm, Post-Tropical Cyclone Sandy. Ilan lamang ito sa mga pangalan sa pahayagan ng isa sa pinaka-destructive na bagyong bumayo sa East Coast ng Estados Unidos. Nagsimula ito bilang isang tropical depression noong October 21 sa may southwestern Caribbean Sea hanggang sa nalusaw ito sa may bandang western Pennsylvania noong October 31. Sa mahigit isang linggong pananalasa ni Sandy, mahigit 100 ang nasawi dahil sa pagkalunod o nadaganan ng mga nabuwal na puno. Naitala rin ang pinakamataas na storm surge sa New York City na ng pinakamalalang pinsala sa New York subway sa 108 taon nitong pagkakatatag. First time since 1888 rin nagsara ng 2 araw ang New York Stock Exchange dahil sa matinding pagbabaha sa Wall Street. Bagamat malaking kapinsalaan ang idinulot nito sa Estados Unidos, kung ikukumpara ito sa mga bagyo dito sa Pilipinas, ay wala itong sinabi sa pinakamalakas na bagyong naitala sa Vera Catanduanes noong 2006 na si Bagyong Remy. Sa usapin naman ng kilos ng pamahalaan kaugnay ng pananalasa ni Hurricane Sandy sa Estados Unidos, tiniyak na Department of Foreign Affairs ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Amerika. Kabilang sa maiging pagbabantay ng DFA ang pagtatayo ng 24-hour help desk na Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa New York. Malaking tulong rin ang social media sa komunikasyon ng mga Pinoy community habang nananalasa si Sandy. Nandyan rin ang support ang handa ng Malacanang para sa PhilAm communities na naapektuhan ng kalamidad. Wala namang naiulat na nasaktan sa pananalasa na naturang bagyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Ano ang tinakbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na taon? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng PTV Year-End Report 2020. Ito pa rin ng PTV News Center Year-End Report. Isa sa mga positibong kaganapan sa bansa sa taong nakaraan ay ang pag-unlad ng ekonomiya nito. Lumakas ang piso, tumaas ang credit ratings ayon sa mga pandaigdigang grupo at lumago ang ilang industriya.
Narito ang report ni George Bandola. Sa blog ng foreign analyst na si Richard Havad Heydarian, ang ekonomiya ng Pilipinas ang pinakamatatag na ekonomiya sa buong mundo. Bagamat patuloy na umaangat ang mga ekonomiya ng Turkey at ng Indonesia, ayon kay Heydarian, ang Pilipinas lang ang may kakayahan na tumugon sa anumang masamang idinidikta na ekonomiya ng ibang mga mauunlad na bansa tulad ng Amerika at Europa. Sa kabila ng global recession, Pilipinas lang ang tanging bansa na hindi sumabay sa agos ng pagbagsak. Mas mataas na economic growth rate, pinakamapang-akit na stock market, pinakamatatag na pera, mataas na export, isa sa pinakamababang interest rate at di hamak na mababang inflation rate. Dagdag pa ni Heydarian, ang sekreto ng pagiging maunlad ng Pilipinas sa panahong ito ay ang pinasiglang pamamahala at matatag na politika. Matapos ang halos isang dekadang paninikil ng demokrasya sa rehimeng Arroyo, idagdag pa dito ang tila anemic na economic performance at malawakang pagkadisgusto. Bumangon na tila tigre ang Pilipinas sa larangan ng ekonomiya pagpasok ng Administrasyong Aquino. Ang mga reformang agad itong ipinatupad. Nandyan ang pinasiglang public-private partnership. Ayon nga kay Dr. Noriel Rubini, may akda ng Rubini Global Economics Report, may sapat na pera at kakayahan ng Pilipinas ngayon para matugunan ng maligalig na tinaguriang center economies tulad ng Japan, Amerika, Europa at China. Ang China nga, nagbaba pa ng growth forecast nito dahil sa pangambang bigla itong bumagsak sa pagtatapos ng taon. Sa pag-aaral ng mga ekonomista, naglalaro lamang sa less than 1% ang posibilidad na mahawa ang Pilipinas sa mga international financial crisis. At kahit pa malaking bahagi ng ekonomiya ang umaasa sa mga OFW remittances, kita sa import at export, mas malaki pa ring bahagdanan ng gagaling sa loob. Tulad ng pinaigting na koleksyon ng buwis, pagpapagawa ng mga daanang makakatulong sa mabilis na daloy ng mga produktong agrikultura at iba pa, at pagdami ng mga investors. Dala pa rin ito ng patuloy na tiwala sa administrasyon at sa maayos na pamamahala. At para tuluyang maisama rin sa pagulad nito mga mahihirap, pinapalakas pa ng pamahalaan ng conditional cash transfer, paglalaan ng mas malaking pondo para sa healthcare program, lalong-lalo na para sa mga mahihirap, at ang pagsisikap na manumbalik ang kapayapaan sa Mindanao. Yan ang aking highlight report para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Malakas na ang piso ngayon. Sa pagtatapos ng taong 2012, naglalaro na lamang sa 40 pesos ang halaga ng $1. Alam niyo po ba noong 1970s, ang palitan ng piso laban sa dolyar ay halagang 6 na piso lang. Naging 14 pesos noong 1980s matapos napigilan ng rehimeng Marcos ang pagbabayad ng mga utang nito noon. Noong 1990s, sa administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino, naglaro lamang sa 24 hanggang 28 pesos ang $1. At nang tumama ang pinakamatinding financial crisis sa Asia noong 1998, lumobo sa 46.50 ang palitan ng piso kontra dolyar. Noong 2007, isang Philippine peso sa pinakamalakas na pera sa Asia, naglaro lamang ito sa 41.28, ngunit agad na nabaliktad ang sitwasyon noong 2008, nagsara ito sa 47.25. Lumobo rin ang utang ng bansa noon, at nang mag-take over ang Administrasyong Arroyo noong 2001, nasa 56.50 na ang palitan ng $1 kasabay ng deklarasyon nito ng fiscal crisis. Sa kabila ng mga reformang ipinatupad noon ng nakarang administrasyon at pag-aakda ng Expanded Value Added Tax o EVAT, hindi nito nagawang iangat ang pananalapi ng Pilipinas. Nanatili sa 45 hanggang 47 pesos ang halaga ng dolyar noon. Pero matapos ang 2008, masigla na uli ang piso. Subalit ayon sa Philippine Exporters Confederation, kinakailangang agapan din ngayon ng pamahalaan ng epekto ng mas malakas na piso. Apektado kasi ang kita ng mga maliliit na exporters at mga padalang pera ng mga overseas Filipino workers. Bagamat inaasahang papalo sa $23 billion ang padalang pera ng ating mga OFWs ngayong 2012, inaasahan naman na magiging doble ang pag-iingat at pagtitipid ng ating mga kababayang OFW sa ibang bansa. At ang 35% na naiambag ng export sector sa ating ay makakaranas din ng maliit na epekto dahil sa paglakas ng piso. Pero sa kabuuan, ayon na rin sa mga nag-aaral ng ating pananalapi,
Ang ating malakas na piso ay resulta lamang ng malakas na ekonomiya. Malakas na ekonomiya ang tanging ang Pilipinas lang ang maaari makagawa kaysa sa ibang mga bansang nakakaranas ng krisis. Yan ang highlights. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Ang panukalang batas na nagtataas ng buwis na ipapato sa tabako at alak ay naging kontrobersyal sa loob ng mahaba-habang panahon. Nang masertipikahang urgent ni Pangulong Aquino, bumilis ang pagpasa dito at ngayon, isa na itong batas. Nagbabalik si George Bandola. Tuloy na ang pagpapataw ng mas mataas na buwis sa mga alak at sigarilyo. Ito ang layunin ng Administrasyong Aquino para makasingil ng mataas na kitang pamakalaan sa mga gumagamit ng mga sigarilyo at mga umiinom ng alak na may tinuturing na sin products. Bagamat tinututulan ng ilang sektor mula sa hanay ng mga tobacco manufacturers, ng mga farmers, cigarette manufacturers at alcoholic beverage distributor and manufacturers, papigil ang pamakalaan para isulong ang pinalakas na sin tax. Kasama ang mga mambabatas na naniniwala sa kahalagaan at kakayahan ng batas na ito para maiangat pang lalo ang kita ng pamahalaan. Pero mas maingay ang panawagan ng iba't ibang sektor mula sa akademya, kalusugan at kabataan. Ang panawagang maitaas ang buwis sa mga sigarilyo dahil ito ang bukod tanging paraan para mapigil ang mga mahihirap na gumamit ng sigarilyo at maiiwas sila sa mas nakamamatay na sakit. Base nga sa pag-aaral ng UP College of Medicine sa pamamagitan ni Dr. Tony Dance, higit sa 75,000 tao may sasalba sa paggamit ng sigarilyo oras na may taas na ang presyo nito. Higit sa kalahating milyong tao rin ang maililigtas sa pagkakasakit base sa isinasagawang pag-aaral. Nangako ang mga mambabatas na paglalaanan ng bilyon-bilyong pondo ang kalusugan sa programang healthcare ng administrasyon. Paglalaanan din ng malaking pondo ang mga magsasaka ng tabako dahil inaasahan na ang pagkaunti ng demand nito dahil sa pinataas na buwis. Sa hanay ng mababang kapulungan ng Kongreso, mas pinaburahan ang panukalang sin tax ni Congressman Abaya pero sa Senado, tumagal ang pagtatalo ng mga ito dahil lumuwas ang bersyon. Ang bersyon ni Senator Ralph Recto, Senator Franklin Drilon at Senator Miriam Defensor Santiago. May mga senador pa nga na umano'y isinasabit na pakikipagsabwatan sa ibang tobacco manufacturers. Sa bandang huli, nagkasundo mga senador na pag-isahin ang panukalang sin tax. Tinatayang nasa 250 billion pesos sa makukolektang buwis ng pamahalaan sa sigarilyo at alak hanggang taong 2017. At sa pagpasok ng taong 2013, isang bagong batas ang ipatutupad. Yan ang highlights. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Framework agreement sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Nilagdaan, isa lamang yan sa mga malalaking balitang sa inyo. Dito sa PTV Year-End Report. Nagpapatuloy ang PTV Year-End Report. Dekada na ang binilang sa pagsisika para sa tunay na kapayapaan sa pagitan ng mga nag-uumpugang pwersa sa bansa. New People's Army laban sa gobyerno, Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front laban sa gobyerno, mga rebelde kontra sa demokratikong pamahalaan. Sa taong ito, isang landmark agreement ang nabuo sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas. Ang salaysay mula kay Rocky Ignacio. Makalipas ang halos 4 na dekada, naging abot kamay ang usapin ng kapayapaan sa Mindanao. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, nabuo at nalagdaan ang makasaysayang framework agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Kasama si Malaysian Prime Minister Najib at Organization of Islamic Conference Secretary General Clement Blue, sinaksihan ni Pangulong Aquino ang isa sa pinakamahalagang yugto sa isinusulong na prosesong pangkapayapaan sa Mindanao. Ang negosasyon tungo sa kasunduan ay pinangunahan ni Government Chief Peace Negotiator Marvy Clonen at MILF Chairman Alhaj Murad. Ang framework agreement ay magsisilbing roadmap para sa pagbuo ng bagong political entity, ang Bangsamoro. Ito'y kapalit ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM upang matamo ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Today we sign a framework agreement that can finally seal genuine lasting peace in Mindanao. In full view of the Filipino people and witnessed even by our friends from different parts of the world.
we commit to peace. A peace that will be sustained through democratic ideals, a peace that heals and empowers, a peace that recognizes the many narratives of the Filipino people and weaves them into a single national aspiration for equitable progress. Mabilis na kinilala ng ibang world leaders ang framework agreement na inaasahang titiyak sa kaunlaran at Mindanao at sa buong bansa. This agreement not only marks a new chapter in our history, it now defines the very path we take as a people, one where opinions are heard and hope is shared, where understanding and consensus breed meaningful solutions for all stakeholders, one where every child is offered the opportunity to shape his own destiny. Sa kauna-unahang pagkakataon dahil sa framework agreement, isang pinuno ng MILF ang nakapasok sa luklukan ng kapangyarihan ng Pilipinas, ang Malacanang. Ayon sa kanya, ang framework agreement ay patunay lamang ng tiwala sa isa't isa at ng sinseridad na magkabilang panig. It is in the context that I come in peace and to forge a partnership of peace on the basis of the framework agreement between the MILF and the Philippine government. Nakapaloob sa kasunduan ang pagbuo ng Transition Commission upang bumalangkas ng Bangsamoro Law na isusumite sa Kongreso. Mahigit 8 bilyong pisong pondo ang inilaan dito ni Pangulong Aquino. Sa ilalim rin ng framework agreement, isang transition commission 15 miyembro ay bubuuin sa bisa ng isang executive order para sa pagbalangkas ng Bangsamoro Basic Law. Lilinawin ng naturang batas ang ipatutupad na sistema sa bagong political entity para maging katanggap-tanggap rin sa tinatawag na International Standards of Governance. Ito'y dahil bahagi ng nilagdaang framework agreement ang pagpapairal ng power sharing, revenue generation at pag-decommission sa mga kwalipikadong MILF soldiers upang mapabilang sa law enforcement bodies ng bansa katulad ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Nilinaw ni Chief Peace Negotiator Lonen na hindi na kailangan amyendahan ang konstitusyon upang bigyan daan ang Bangsamoro Basic Law. Ilang buwan matapos lagdaan ang framework agreement, naitalaga naman si Lonen bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema. Pumalit sa kanya bilang bagong Chief Negotiator si Professor Miriam Ferrer na dati na ring member ng Peace Panel. Umani ng pagkilala sa United Nations at Islamic countries ang pinagtibay na framework agreement sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Naging kampante ang mga stakeholders sa Mindanao dahil ang naitatalang karahasan at nagpatuloy ang kaunlaran at kaayusan sa rehiyon. Para sa year-end 2012, ako si Rocky Ignacio. Bagong masungkit at tuluyang mapili bilang Associate Justice ng Korte Suprema, si Mario Victor Marvic Leonen, dumaan ito sa mga kontrobersiya. Kaya na lamang hindi mano'y kadikit ito ng Pangulong Aquino. Ngunit, sino nga ba si Marvic Leonen? Bago naging kalawas sa pinakabatang Associate Justice sa kasaysayan ng Korte Suprema, nagtapos na abogasya si Leonen sa University of the Philippines noong 1987. Siya ay unang nagsilbi bilang Executive Director ng isang institusyon na nagbibigay ng tulong sa mga mahirap at katutubo nating mga kababayan. Sa kasagsagan naman ng impeachment trial laban sa dating presidente na si Joseph Ejercito Estrada, malaki ang naging papel nito upang maintindihan ng taong bayan ang makaganapan sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga legal commentary sa telebisyon. Noong naman 2008, si Leonen bilang dekano ng University of the Philippines College of Law. At noong 2010, napili ni Pangulo Aquino si Marvic Leonen upang maging Chief Negotiator ng Pilipinas sa Moro Islamic Liberation Front. Naging matagumpay si Leonen sa responsibilidad na sa kanya iniatang ng Pangulo at naging malaking instrumento ito upang makasaktuparan ang isang kasunduan na papalit sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM at ito ang Bangsamoro Political Entity. Dahil sa tagumpay na ito ni Leonen, muling umusbong ang pag-asa ng kapayapaan hindi lamang sa Mindanao, bagkus sa buong bansa.
at nito Nobyembre 21 ng taong kasalukuyan. Sa kabila ng mahigpit na labanan kung sino ang papalit sa nabakanting posisyon ng nahalal na punong maestrado na si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ganap nang iniluklok bilang ika-70 maestrado ng Korte Suprema, si Marvic Leonen. Sa ngayon, patuloy na sinusulong ni Leonen ang kapayapaan at hustisya sa ating bansa, patuloy sa paglakad sa matuwid na daan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joseph Parafina. Naging parte na rin ng buhay Pilipino ang pagkakaroon ng mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa imbayong dagat. Magkaminsan naiipit ang mga overseas workers na ito sa pulong wala naman silang kinalaman. Ito ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Syria, Lebanon, Israel at iba pang bansa kung saan may umiiral na kaguluhan. Tinitiyak naman ng ating gobyerno ang kaligtasan ng mga distressed OFWs. Ang report ay Bernard Tan. Taong 2011 pumutok ang gyerang sibil sa Syria nang tangkaing patalsikin ng taong bayan ng kanilang Pangulo, Bashar al-Assad. Pagod na umano sila sa pagdidikta ni al-Assad at sa pagmanipula nito sa ekonomiya ng Syria. Ayon sa record ng Syrian Embassy sa Pilipinas, mahigit 5,000 legal na overseas Filipino workers o OFWs ang naiipit sa gulo noong mga panahong yon. Ang tensyon sa Syria ay nasalamin sa political unrest na bumalot sa Lebanon, Israel at iba pang mga bansa sa gitnang silangan na dumaraan sa matinding pagbabago. Katulad ng sitwasyon sa Syria, libo-libong mga Pilipino manggagawa sa mga nabanggit na bansa ay naiipit sa gulo. Isa sa mga ahensyang ito ay ang Overseas Workers and Welfare Administration o OWA na tumitiyak at nangangalaga sa karapatan at seguridad ng mga OFWs. Meron itong repatriation program na tumutugon sa pangangailangan ng mga distressed overseas workers. Sa ilalim ng programa, sagot ng gobyerno ang pamasahe ng mga manggagawang nagnanais na bumalik sa inang bayan. Ang mga nakauwing OFWs ay sinusundo sa airport ng kinatawan ng OWA at kung kailangang umuwi ng probinsya ay tinutulungan din sila. Ayon sa records ng OWA para sa taong 2012, umabot na sa 200 distressed overseas Filipino workers ang natutulungan ng ahensya para makabalik sa bansa. Ito ay pagtaas ng 50% kumpara sa bilang ng mga nakauwi noong 2011. Patunay na pinaigting pa ng gobyerno ang repatriation program nito. Bukod sa repatriation, tinitiyak din ng pamahalaan sa kanilang pagbalik sa Pilipinas ang mga OFWs na bibigyan ng seguridad sa kabuhayan sa tulong ng panimulang puhunan at pagsasama ng buhay. Ngayon may mga overseas workers na napauwi ng gobyerno ang nagkaroon ng mga maliit na negosyong pangkabuhayan sa kanilang mga probinsya. Ngayon marami na ang repatriated OFWs ang maginhawang namumuhay sa sariling bansa. Papasalamat po ako kay kagalang-galang presidente natin, ng Aquino. Salamat po sa pagtulong mo sa amin. Po, marami pa pong Pilipina doon na nangangailangan ng tulong sa kaparsosiko. Ang hirap ng dinaanan namin po doon. Isang beses lang kami kumain sa isang araw. Layunin ng pamahalaan na makamit ang 100% target na repatriation rate ng mga distressed OFWs.
Sa kabila nito, tinitiyak ng OWA na hindi ito titigil sa kampanya para palakasin ang repatriation program nito sa susunod na taon para taong bayan ang kalinga ng Administrasyong Aquino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan. Bahagi ng tungkulin ni Pangulong Aquino ang maglakbay sa iba't ibang bansa. Sa lahat ng biyaheng ito, may natatamong benepisyo ang taong bayan. Di rin naman iilan lamang ang mga banyagang opisyal at maharlikang dumalaw sa Pilipinas sa taong nakalipas. Ang mga pagdalaw na ito ay may kaakibat ring bentahe para sa sambayan ng Pilipino. Narito ang magkaugnay na ulat ni Rocky Ignacio at Elena Luna. Economy, Maritime, Security Cooperation kasama ng pagtiyak sa kapakanan ng overseas Filipino workers at paglalatag ng malaking pagbabago sa bansa, sumentro ang 8 naging biyahe ni Aquino sa abroad ngayong taong 2012. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinaka ng barka ay ang pinakahuling ASEAN Summit nitong Nobyembre dahil sa kontrobersyal na usapin ng West Philippine Sea. Bagamat masama pa ang pakiramdam, nagawang isulong ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas na dapat ay gawin ding batayan sa pagresolba sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo ang United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS at hindi lamang ang batas ng ASEAN. Sinabi ni Pangulo Aquino na hindi dapat masayang ang oportunidad na mailatag ang usapin ng West Philippine Sea sa harap ng iba pang mga world leaders kabilang na si US President Barack Obama na dumalo sa 21st ASEAN Summit matapos ang kanyang muling pagkapanalo bilang Pangulo ng Amerika. Hunyo, opisyal na bumisita si Pangulo Aquino sa United Kingdom. Ito ang unang pagkakataon dumalaw ang Pangulo sa Europa simula na maupo sa pwesto noong 2010. Sa biyahe nito may temang Rising Philippines, Strong Britain Forces a New Era of Mutual Prosperity and Partnership na dagdagan pa ang mga mamumuhunan sa ilalim ng Public-Private Partnership Program o PPP. Sa kanyang bilateral meeting, Prime Minister David Cameron, kapwa nagkasundo 2 lider ng palakasin pa ang political at economic cooperation, pati na rin ang pagsusulong ng good governance at paglaban sa korupsyon. Kinilala din ng leader ng Britanya ang isinusulong na peace process ng Aquino administration sa Mindanao. Mula sa United Kingdom, dumiretso ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Amerika upang makipagpulong sa pinakamakapangyarihan leader sa mundo, si US President Barack Obama. Sa kanilang pulong sa White House, muling pinagtibay ng 2 lider ang matagal na pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Sa 4 na beses sa paghaharap ni na Pangulong Aquino at President Obama, pinag-usapan din ang economic and security strategic cooperation ng 2 bansa, kung saan nirirespeto ng Amerika ang posisyon ng Pilipinas sa kontrobersyal na usapin ng West Philippine Sea. Samantala, kabilang naman si Pangulo Aquino sa 20 world leaders na dumalo sa taunang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Vladivostok, Russia. Dito muling pinagtibay ang kahalagahan ng kooperasyon para mapanatiling matatag ang economic at security sa rehiyon. Kinilala naman ng bansang Malaysia at Vietnam ang pagkakaroon ng demokratikong paraan resolbahin ang usapin sa West Philippine Sea, pati na rin ay isinusulong na prosesong pangkapayapaan sa Mindanao. Itinuring namang malaking tagumpay ang state visit ng Pangulo sa New Zealand at Australia, lalo na't kung pag-uusapan ay ang pagpapabuti ng relasyon sa larangan ng defense, people-to-people exchange at trade and investment. Sa kanyang pakikipag-usap kay New Zealand Prime Minister John Key, $5 milyon na investment ang ilalagak upang tulungang i-develop ang local dairy industry ng Pilipinas sa loob ng 5 taon. Bukod dito, 3 bilateral agreements din ang pinagtibay ng 2 lider. Ang mga ito ay ang Working Holiday Scheme, Defense Cooperation at Geothermal Energy Cooperation. Kinilala rin ng Australia ang mataas sa investment confidence ng Pilipinas. $600 milyon na infrastructure funds ang inilaan para sa partnership ng Macquarie ng Australia sa GSIS. Bukod sa muling pagpapabuti ng relasyon pang-ekonomiya at security, sinaksihan din ni na Pangulong Aquino at Australian Prime Minister Julia Gillard ang paglagda sa Air Services Agreement. Nakiisa naman si Pangulo Aquino sa pagpapatatag sa kalakalan
sa rehiyon sa kanyang unang pagdalo sa 9th Asia-Europe Summit na ginanap sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic. Dito ay kinilala ng iba't ibang mga leader ang pagbango ng ating bansa sa kahirapan. Nakakuha naman muli ng suporta ang Pangulo kaugnay sa usaping ng West Philippine Sea sa katauhan ni Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda. Habang kinilala naman ni Italian Prime Minister Mario Monti ang matagumpay na peace process sa Mindanao sa kanilang pagpupulong. Pero sa bawat biyahe ni Pangulong Aquino, bit-bit nito ang magandang balita para sa mga Pilipino abroad. Ang bago at mas matatag na Pilipinas malayo sa dating talamak sa korupsyon. Bilang ama ng bansa, tungkulin anya ng Pangulo na ipaalam ang malaking pagbabago ng bansa. Nagkaroon din ng pagkakataon ng ating Pangulo na makita ang kalagayan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibayong dagat na labis sa may kinatuwa ng ating mga kababayan, partikular na ang mga OFW. Bagamat isang mahalagang pagtitipon ang pakikihalubilo ng Pangulo sa Filipino communities, may ilan pa rin ang nagtaas ang kanilang kilay dahil umano sa paglalagay ng Pangulo sa kahihiyan sa Administrasyong Arroyo sa bawat pagbisita nito. Sagot naman ng Palasyo, pagsasabi lamang ito ng katotohanan at hindi ito pambabatiko sa dating Pangulo. Bukod kasi sa masinop na paggamit ng pondo sa foreign travel, kitang-kita umano na sulit naman ang kapalit na benepisyo nito para sa mga Pilipino. Para sa year-end 2012, ako po si Rocky Ignacio. Ang taong 2012 ay hindi lamang taon ng Pilipinas para sa isang malagong ekonomiya, ngunit taon din para sa pagbisita ng maraming kilalang personalidad at leaders mula sa iba't ibang larangan. Enero 19 dumating sa bansa ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Thailand at ang unang leader na bumisita at nakipagpulong kay Pangulong Aquino ngayong taon sa Malacanang. Ang official visit sa Pilipinas ni Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra ay bahagi ng kanyang tour sa mga kasaping bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa kanilang bilateral meeting, inimbitahan ni Pangulong Aquino ang mga negosyanteng Thai na mamuhunan sa Public-Private Partnership ng Pilipinas, na tiniyak naman ni Prime Minister Shinawatra na susuportahan ang pamahalaan. Isa sa hindi malilimutang pagkakataon sa pagbisita ng Thai leader ay ang state dinner kung saan nagpahayag siya ng paghanga sa talentong Pilipino tulad ng boksingerong si Manny Pacquiao. It is an honor and pleasure to be visiting the Philippines, a country that shares close ties with Thailand and one that has produced great talent on the global stage, including Manny Pacquiao in boxing and Lia Salonga on Broadway. As a fellow Southeast Asians, we share your pride in the achievement of those famous Filipinos. Buwan naman ng Marso, dumating ang Amir ng Kuwait na si Sheikh Sabah Al Ahmad Al Haber Al Sabah. Bilang bahagi ng pagtanggap ng Pangulo sa Amir, ipinagkaloob dito ang Order of the Kandula na may ranggong supremo. Ang parangal na ito ay pinagkakaloob sa sinumang Pilipino o dayuhan na nagpakita ng dedikasyon para sa kapakanan ng lipunan. April 10 naman dumating ang Emir ng Qatar na si Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Katulad ng Amir ng Kuwait, pinagkaloob rin ng Pangulo ang Order of the Kandula na may ranggong supremo. Ang Emir naman, pinagkalooban si Pangulong Aquino ng parangal ng Estado ng Qatar na Necklace of Independence. Sa state visit ng Emir, nilagdaan sa palasyo ang 4 na government-to-government agreements na magsusulong sa kooperasyon sa larangan ng turismo, agrikultura, pangingisda at justice. 2 araw matapos ang pagbisita ng Emir, dumating naman ang Governor General ng Australia na si Quentin Bryce. Sa kanilang bilateral meeting, ipinaabot ni Bryce ang pakikiramay sa mga biktima ng Bagyong Sendong at nihayag ang kahandaan ng Australia na ibahagi ang expertise nila sa disaster preparedness. Sa bisitang ito, nagkaroon din ng personal na pagkakaibigan ang 2 leader nang ihayag ng Governor General ang personal niyang paghanga sa ina ng Pangulong si Cory. Mayo naman nang dumating sa Pilipinas ang bagong halal na Prime Minister ng Lao People's Democratic Republic na si Tongsin Tamabong. 4 na kasunduan sa larangan ng kalakalan, edukasyon, foreign service at sports ang pinagtibay sa Malacanang na sinaksihan ng 2 leader. Naging 2 araw na official visit ng Lao leader ang pagbisita sa International Rice Research Institute.
Buwan naman ng Hulyo, dumating sa Pilipinas ang reyna ng Espanya na si Queen Sofia. Tiniyak ng reyna sa Pangulo ang patuloy na suporta ng Espanya sa kampanya ng Administrasyong Aquino laban sa korupsyon. Mr. President, I cannot but praise your determination and that of your government to get the millions of Filipinos out of poverty and your commitment to transparency, good governance and accountability. You can count on the Spanish cooperation in your endeavor. Sinabi rin ng reyna na priority country ng Espanya ang Pilipinas pagdating sa trade relations sa mga bansa sa Asia. Sa state banquet sa Palasyo, personal na pinaabot ni Pangulong Aquino sa pamahalaan ng Espanya ang pasasalamat sa donasyong 1.4 million euros para sa mga biktima ng bagyong Sendong. Isang kasaysayan naman ang naitala sa usapang pangkapayapaan ng Pilipinas sa official visit ni Malaysian Prime Minister Najib Razak noong October 15. Kasama si Pangulong Aquino, sinaksihan ng Malaysian leader ang paglagda ng framework agreement ng gobyerno at Islamic Liberation Front. Sa makasaysayang yugtong ito ng Pilipinas, mahalaga ang naging papel ng Malaysia bilang third country facilitator. Bago naman natapos ang taon, dumating ang Prime Minister ng Canada na si Stephen Harper. Pinaabot niya sa Pangulo ang buong suporta para sa prosesong pangkapayapaan sa Mindanao, lalo na sa kalalagda lamang na Bangsamoro Framework Agreement. Habang nasa palasyo si Harper, nakwento ng Pangulo na isa ang bansang Canada sa mga unang kumilala sa liderato ng kanyang ina. Si dating Pangulong Corazon Aquino naman ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nag-official visit sa Canada. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Duna. Susunod na ang mga panukalang batas na naging usap-usapan ng bayan. Abangan dito sa PTV Year-End Report 2012. Nagbabalik ang PTV Year-End Report. Naging madali para sa ordinaryong mamamayan ang malaman kung ano-anong panukalang batas ang mainit na tinalakay sa Kongreso. Kontrobersyal na legislasyon, tawag ng iba. Balikan natin ang mga panukalang ito at alamin ang estado ng mga ito sa pagtatapos ng taon. Narito ang report ni Freddy Abando. Pasado na ng Kongreso ang Reproductive Health Bill. Susunod na ang signature ni Pangulong Benigno Aquino III para maging ganap na batas. Inabot rin ng 14 na taon na debate sa Kongreso. Matinding kinontra ng simbahang Katoliko ang panukalang batas. RH Bill ang Responsible Parenthood. Pinagbabawal ng RH Bill ang abortion na kinokontra ng simbahan. Nasa panukalang batas ang natural at artificial methods sa family planning at mandato ng gobyerno ang pagpapatupad sa pagbibigay ng condoms at contraceptives sa mga mahihirap na pamilya batay sa National Targeting System ng DSWD. Lahat ng public at private health facilities ay dapat ipatupad ang programa para sa kabutihan ng bawat pamilya. Mandatory ang sex education sa lahat ng mga estudyante mula sa edad na 9 hanggang 11 sa lahat ng publikong eskwelahan at pribadong paaralan. Layunin ng bill ang magandang kinabukasan ng bawat pamilya, lalo na ang mahihirap sa maayos na pagpaplano kung ilang anak ang kaya nilang alagaan. Pasado na ang Freedom of Information Bill sa Senado pero sa Kamara di pa nagsisimula ang debate. Ang titulo ng panukalang batas ay POGI, People's Ownership of Government Information. Layunin ng batas na halos kapareho sa version ng Kamara ang polisiya na dapat ipaalam ang lahat ng transaksyon ng gobyerno. Kasama dito ang mga programa at mga proyektong pinapatupad. Pero bawal ang pagbubulgar ng impormasyon kaugnay sa seguridad ng bansa. Bawat mamamayan ay may karapatan na humingi ng mga impormasyon sa bawat sangay ng gobyerno at kung tinanggihan, paparusahan ng batas. Kaakibat ng Freedom of Information Bill sa programa ni Pangulong Aquino kontra korupsyon tungo sa tuwid na daan sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan.
Nilagda ng Pangulo ang Anti-Cybercrime Law, Republic Act 10175 ang Cybercrime Prevention Act. Pinagbabawal ang cybersex gamit ng computer at internet. Kasama sa listahan ng cybercrimes ang forgery, fraud, identity attacks sa confidentiality, integrity at availability ng computer data, illegal na access at maling paggamit ng computer devices. Pero kinontra ng ilang sektor, lalo na ang media, ang online libel. Suportado ng Pangulo ang online libel. Para sa Pangulo, dapat managot ang mga tao sa kanilang mga sinabi o nilathala sa internet. Ito ay kwestiyon sa Korte Suprema. Ito raw ay labag sa civil liberties. Nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema, kaya suspendido ang implementasyon sa loob ng 120 days hanggang January 15, 2013. Tatalakay ng Korte Suprema ang issue sa isang open hearing sa susunod na taon. Para sa year-ender 2012, ito si Freddy Obando, ang inyong tagapagbalita. Iba't ibang krimen ang naganap sa buong taon. Iba't iba ang motibo, ang kinahinatnan, ang epekto ng biktima at maging sa mga akusado o suspect. Subalit nananatiling nakatutok ang mata sa isang malagim na krimeng naganap 3 taon na ang nakararaan. Bumiktima sa mga higit 50 katao at nag-iwan ng hindi mabuburang pilat sa lipunan, ang Maguindanao Massacre. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar. Tatlong taon na ang nakalilipas, nananatiling sariwa pa rin at nakakintal sa isipan ng mga Pilipino ang itinuturing na isa sa pinakamalagim na krimen na naitala sa kasaysayan ng bansa, ang Maguindanao Massacre. Ang patay na kinibibilangan ng asawa ni ngayon Maguindanao Governor Toto Mangudadatu, 2 niyang kapatid at may 34 na mamamahayag matapos na ratratin sa area ng bayan ng Ampatuan, lalawigan ng Maguindanao. Ang itinuturong nasa likod ng karimari-marim na krimen, ang angka ng mga Ampatuan na kinabibilangan ni na dating ARMM Governor Saldi Ampatuan, kapatid na si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. at ang kanilang ama na si Andal Sr. bukod pa sa may 100 at 61 mga suspect. Apat na araw matapos ang November 23, 2009 massacre, inirekomenda ng piskalya ang pagsasampa ng kasong murder laban kay Ampatuan Jr. matapos na idiin ng 2 pulis bilang siyang nanguna sa mga pamamaril at pagpatay sa mga biktima. Kasunod na rin kinasuhan ng magabang si Andal Sr. at Saldi Ampatuan. Disyembre 4, 2009, isinailalim sa martial law ang buong lalawigan. Arestado rin ang may 62 mga suspect habang may 100 mga may kinalaman sa krimen. Ang kinasuhan ng multiple murder na halos lahat ay tauhan ng pamilya Ampatuan. Hindi rin inaasahan ang naging pahayag ni Saldi Ampatuan sa mga panayam patungkol sa inihayag nitong kahandaan bilang maging isang state witness sa karumal-dumal na krimen kahit pa makaladkad sa kanyang testimonya ang kanya mismong kapatid at ang ama na kapwa akusado. Pero sa kalaunan, iniyurong ng dating gobernador sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ang dapat sana'y kanyang nakahandang testimonya na posibleng magdiin sa kanya mismong makakadugong sangkot sa kaso. Disyembre 15 ng nasabi rin taon, napunta ang kaso sa sala ni QC Judge Luisito Cortez
Ngunit tumanggi itong hawakan ang pagdinig kaya't muling nagkaroon ng raffle at napunta naman sa sala ni QCRTC Judge Jocelyn Solis Reyes. Umabot pa ng 18 buwan bago napasahan ng sakdal siyang Patuan Sr. at tulad ng inaasahan, not guilty plea ang hirit nito sa korte. Naging malakas din ang panawagang maisa publiko ang pagdinig sa kontrobersyal na kaso na tinawag pa ng trial of the century na sa bandang huli kinatigan naman ng Korte Suprema dahilan upang paintulutan ng mga mamamahayag masaksiyan ang bawat hearing na unang ginawa sa Campo Crame. Pero nito lamang Oktubre 23, kumabig ang Korte Suprema at ipinahihinto ang unang pagpapaintulot nito para sa live broadcast ng pagdinig dahil na rin naman sa karapatan ng mga akusado at kaligtasan ng mga saksi. Sa ngayon ay nasa 92 pang mga suspect ang pinag-ahanap ng mga elemento ng Special Investigation Task Group Maguindanao ng CIDG, habang ang mga kaanak ng biktima ng karumal-dumal na krimen patuloy pa rin hinahanap ang hustisya na tila maingat pa rin at hindi pa nakakanta. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Hindi pa natatapos ang taon nang pumutok ang malawakan at malaki ang pyramiding scam na nag-ugat sa Mindanao. Kasabay nito ang mga aligasyon at akusasyon habang tinutugis ang sinasabing utak ng pinakahuling scam na ito. Nagbabalik si Noel Perfecto para sa report. Lahat ng ito ay bahagi ng isang tinaguriang Ponzi scam. Ang sinasabi nilang paluwagan ng bayan, ang sinasabi nilang get rich quick scheme, pero lahat ng ito ay sumatotal. Isa pa rin kilala bilang pyramiding scam. Isang panloloko, malawakan kung saan ang binibiktima ay ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga manloloko na tinatanggap naman na nagpapaloko. Itong bumungad sa bansa at nagpagulantang sa mga kababayan natin, lalo na mga kapatid natin sa Pagadian at Cagayan de Oro Cities, gayon din sa probinsya ng Lanao del Sur. Hindi makapaniwala mga taga Maynila sa napakabilis na pangyayari. Bilyong-bilyong pisong halaga ng panloloko. At sa isang iglap lamang, bumulaga sa lahat ang pinakamalawak na pangguguyo na naitala sa kasalukuyang henerasyon. 15 bilyong pisong halaga ng pyramiding scam na naisakatuparan ng grupong Aman Futures Group Philippines ni Manuel Amalillo aka Muhammad Sufyan Said. Ang pagkabunyag ng panloloko ay agarang binigyan prioridad ng Department of Justice. Mismong si Secretary Laila de Lima ang bumuo ng isang 10-man investigating panel na gagawa ng case building para sa mabilisang preliminary investigation kontra sa mga opisyal ng Aman Futures at iba pang sangkot sa 12 billion pisong pyramiding scam. Agad namang sumuko ang ilan sa mga board of directors ni Amalillo, pinangunahan ni na Edward Lim, Lailan Lim Degan, Isagani Laluna, Lurix Lopez, Nazel Rodriguez at isang Wilani Fuentes. Paglabag sa Republic Act 8799 ng Securities Regulation Code ang isinampal laban sa 7 mga kakuntsaba ni Amalillo, habang patuloy naman ang pag-ipag-ugnayan ng NBI sa kanilang Malaysian counterparts sa pagdakip at tuluyang pagkulong sa utak ng pyramiding scam na si Manuel Amalillo. Hindi pa nga natatapos at nare-resolbahan ng bilyong-bilyong pisong panloloko ng grupong Aman Futures, ay eto na naman ang isa pang grupo ng mga Ponzi scammers. Ito ang NAD21 Auto Option Group ni Jacob Coco Amel Rasuman, anak ng dating Undersecretary ng DPWH na si Bashir Bobby Rasuman at ni Emma Rasuman. Si Coco ang tinaguriang leader ng mas malaking investment scammers sa Lanao del Sur bago pa man kay Manuel Amalillo. Prominente
at mayayamang mga Maranao clans o pamilya ang nagoyo at nabiktima nito dahil na rin sa pagkakakilanlan sa ama nitong dating opisyales ng pamahalang Arroyo. Muling pinatugis ni Secretary Laila de Lima ang grupong responsable sa mas malaking panloloko sa Lanao del Sur na maaaring umabot umano sa halagang 20 bilyong piso. Warrants of arrest ang agad na pinalabas ng kalihim para sa mga opisyal at kaanak ni Coco Rasuman. Kabilang na dito ang ama nitong si Bashir Rasuman, Emma Rasuman, Jeremy Rasuman, Jamery Rasuman, Jamela Rasuman Tumawis, Jalaima Rasuman Manguran, Bashir Rasuman Jr., Amel Tumawis, at Princess Alia Tumawis. Kasong syndicated estafa o paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code of the Philippines at Presidential Decree 1689. Si Coco ay kasalukuyang nakapiit sa NBI detention cell matapos sa kanyang safe house sa Marawi City. Inirekomenda ng Securities and Exchange Commission, ng National Bureau of Investigation at ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals na i-freeze na ang assets ng naturang mga grupo. Tiwala ang lahat na mauhuli ng pamahalaan ang big time na mga estapador at makukulong ang lahat ng sangkot dito. Ayon sa mga kinaukulan, mayroon pang 13 Ponzi scam cases ang iniimbestigahan ng Securities and Exchange Commission. Dito, muling nanawagan ng mga biktima na sana ay maisama ang lahat ng mga ito sa paghihimas ng malamig na rehas sa darating na mga araw. Ang penalty sa kasong syndicated estafa ay kulong habang buhay. At ayon sa kasabihan ng mga kapatid nating Muslim, napsuhawa silang lahat. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto. Isa pang tradisyong hindi magbago-bago sa hanay ng mga mag-aaral ay ang hazing ng mga nais na fraternity. Ilang insidente ng karahasang nagresulta sa kamatayan ang naitala na sa mga nagdaang taon. Hindi na iba ang taong 2012 nang kinailangang kumain ng kampanya laban sa hazing. Kung bakit, alamin natin kay Kirby Cristobal. Ang pagpasok sa isang kolehiyo o universidad ay itinuturing na huling level ng pag-aaral upang maging isang profesional. Ito rin ang nagsisilbing hagdan para makasuong sa tunay na realidad ng buhay. Iba't ibang organisasyon ang matatagpuan sa pagpasok ng isang universidad o kolehiyo. Ang mga ito ay pawang accredited, dumaraan sa tamang proseso at requirements, pero meron pa rin mangilan-ngilan na sadya na lamang nabubuo. Ang fraternity ang isa sa mga nagsisilbing kapitan ng mga estudyante pagdating sa eskwelahan, lalo na sa kapatiran. Mabigat at may kaakibat na responsibilidad ang nais at gustong pumasok sa ganitong klaseng organisasyon. Dumaraan sa recruitment, initiation rights at iba't iba pa ang nais mapabilang sa isang kapatiran, pero ang masama rito ay paminsan nauuwi sa disgrasya ang buhay ng isang estudyante. Bago matapos ang Hulyo ng taong kasalukuyan, isang estudyante ng San Beda College of Law ang binawian ng buhay matapos na magtamo ng matitinding bugbog at pasa sa katawan dahil umano sa hazing. Ito ay kinilalang si Mark Andre Marcos, 21 taong gulang. July 29, araw ng Sabado, nang magpaalam si Marcos sa kanyang mga kaanak, nagagawa lamang ng project, pero makalipas ang 2 araw ay hindi na ito umuwi at hindi na rin makontak sa kanyang cellphone. Matapos nito, nakatanggap ang pamilya Marcos ng tawag na isinugod si Mark Andre sa De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas, Cavite, pero wala na itong buhay. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima at hindi matanggap ang nangyari sa law student. Sa inisyal na investigasyon naman na isinagawa ng Cavite Police, hinihinalang Lex Leonum fraternity ng hazing na tinamo ng biktima.
Napag-alaman din na isang Gian Velus na 4th-year student ng San Beda ang itinuturong pangunahing suspect sa pagkamatay ni Marcos. Ito kasi ang positibong kinilala ng security guard ng ospital na isa sa mga nagdala sa biktima at itinuturo din ng mga kasamahan sa farm resort at kasama rin ng gabi bago magkaroon ng initiation rites sa Dasmariñas, Cavite. Agad na ipinag-utos ng pulisya ang manhunt operation para madagip agad ang suspect na si Velus. Makalipas ang ilang araw, tumulong na rin ang National Bureau of Investigation para sa mabilis na ikalulutas ng kaso. Agad nagbigay ng direktiba si NBI Director Rojas sa kanyang mga tauhan na magsasagawa ng hiwalay na investigasyon kung sino ang dapat na managot sa pagkamatay ng San Beda Law student. Kasunod nito, pinaigting na rin ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang pagmamonitor sa pangunahing suspect matapos lumantad ang dalawa pa sa mga hazing victim na nakasama ni Marcos. Ikinukonsidera ni Bartolome ang paglalatag ng reward money para sa mabilis na ikadarakip ng suspect na si Gian Velus. Matapos na mailibing ang mga labi ni Mark Andre Marcos, ay hindi pa rin nakamit ng pamilya ang hustisya para sa kaanak. Kasabay nito, nakaisa rin ang pamilya Reglos sa pakikiramay at pakikidalamhati sa pamilya Marcos. Matatanda ang 5 buwan na ang nakalipas ng masawirin sa hazing si Marvin Reglos, first-year student naman ng San Beda sa kamay naman ng Lambda Rho Beta Fraternity. Sa ngayon, makalipas ang ilang buwan, napanagot na ba sa batas ang mga naglalagay ng batas sa kanilang mga kamay? Ngayong 2013, ano na nga ba ang pagbabago at gagawin pa ng pambansang pulisya para matigil ang mga ganitong klaseng uri ng karahasan? Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Kirby Cristobal. Limang high-profile cases, 5 pukante sa taong 2012. Sila ang mga akusado, pinaghahanap at tinutukoy sa ngayon ng pulisya dahil gumawa sa mga krimen, lumatay sa ating kamalayan. Nagbabalik si Kirby Cristobal. Iba't ibang klaseng krimen ang natutunghayan natin sa bawat taon, at ilan sa mga ito ay ang marahas na pagpaslak, kung saan nasasangkot at nagiging pangunahing suspect ang mga opisyal ng gobyerno, retiradong general at businessman. Unang pumutok ang pangalan ni retired General Jubito Palparan matapos masangkot sa kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagkawala ng UP students na sina Karen Empeno at Sherlyn Cadapan. Sunod naman na nasangkot sina Palawan Governor Joel Reyes at kapatid na si Coron Mayor Mario Reyes dahil sa pagpatay sa Palawan-based environmentalist at broadcaster na si Gerardo Cajeri Ortega. Maging si Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. ay naakusahan rin matapos mahatulan ng kasong parricide dahil sa pagpatay sa kanyang misis na si Alona Bacolod Ecleo. At ang pinakahuli na nagkaroon ng standing warrant of arrest dahil sa kasong syndicated estafa na may kinalaman sa Globe Asiatic Severa sa Bacolor at Mabalacat, Pampanga ay ang kilalang business tycoon na si Delphin Lee. Ang mga ito ang tinaguriang 5 high-profile fugitive o Big 5 fugitives. Mailap sa batas ang 5 akusado at kahit pa naglaan ng reward money, ay hirap pa rin ang pambansang pulisya at otoridad na mahuli ang 5. Sa pagkakaupo naman ni DILG Secretary Mar Rojas, agad itong tinutukan ng kaso ng 5 at dinagdagan ng patong sa ulo na nagkakahalaga na ngayon ng 2 milyong piso kada isa. Ayon pa kay Rojas, kahit malaki pa rin ang impluwensya ng mga ito, darating ang tamang panahon na mahuhulog ang mga ito sa kamay ng batas. Kasabay nito, maging ang Bureau of Immigration ay nagpalabas na rin ng kautusan na bantayang mabuti ang lahat ng paliparan at daungan sa buong bansa para hindi makapaslit ang mga ito. Ayon sa direktiba ni Immigration Commissioner Ricardo David Jr., simula Agosto nitong taon ay mahigpit ang monitoring sa lahat ng entrance at exit points sa bansa. At sino man ang mangangahas na immigration officer o tutulong para makalabas sa bansa ang Big 5 ay tiniyak nitong mananagot sa batas. Ilang buwan na rin ang lumipas ngunit wala pa rin tayong alam kung nasaan na ang 5 ito. Marami patuloy na nagtatago sina Lee, Ecleo Jr. at Palparan. Samantalang ang magkapatid na Reyes naman ay nasa ibang bansa na at doon na namamalagi.
Gayunman, ano na ba ang susunod na hakbang ng otoridad para sa mas mabilis na solusyon at pagkadarakip sa mga ito? Tuluyan na lang bang pababayaan at kakalimutan ang mga may sala sa batas? O mas lalo pa nating dodoblihin at aaksyonan ang mga ganitong klaseng problema? Para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal. Yan ang malalaking balita ng 2012. Ako si Cathy San Gabriel. Ako si Mark Castrodes. Ako si Ralph Obina. Ako si Sandro Hermoso. Ako naman si Robert Tan. Ako po si Kirby Cristobal. Ako si Audrey Goriseta. Ako si Angelica Movido. Ako naman si Isabella Cantu. At ako si Princess Habiba Sarito. Hanggang sa susunod na taon, maraming salamat mula sa amin dito sa Telebisyon ng Bayan. Sa papasok na taon, samahan kami sa iba't ibang balitaan ng People's Television. Sandigang kaalaman sa maghapon at magdamag. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa bumubuo ng PTV News Center. Sumainyo ang PTV Year End Report 2012.